naging anak ng Diyos tayo. Sa salitang naging tao, na nanirahan sa mundo. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel." Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, "Makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo." Nakita ko ito at pinatototohanan kong siya ang anak ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang Biyernes, araw ng ating debosyon ngayong bagong taon, kaya bigyan natin ng isang malakas sa palakpak ng papurit pasasalamat ang ating pong Jesus Nazareno. Mas malakas sa palakpak para sa Kanya. Ngayong unang Biyernes, itaas natin ang ating dalawang kamay at sabihin natin ng malakas, "Pong Jesus Nazareno, maraming salamat sa bagong taon. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay, ang aking pamilya, ang aming bansa." Palakpakan muli natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Batiin natin ang mga katabi natin, Happy New Year! Wow! Piyestang-piyesta na ang pakiramdam ng lahat. Talaga naman kaninang umaga doon sa amin sa Assumption, yung aming 20 MBG, nahirapang bumili ng bulaklak. Sabi ko, bakit walang bulaklak? Kinuha daw po lahat sa Quiapo. Makita-kita ko, mukha nga. Totoo naman. At napakahaba na ho ng pila. Dati kapag ako'y nag-LRT, pagbaba ko, malayo-layo pa ang pila. Ngayon, halos malapit na sa LRT, may pila na papunta rito. Sapagkat ilang araw na lamang ay ang ating pinakahihintay na pagdiriwang ng kapistahan natin ng ating debosyon, pananampalataya, pagmamahal sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pero kagaya ng bati natin kanina, Happy New Year, pero wag natin kalilimutan mga kapatid, tuloy pa rin ang Pasko. Kaya meron tayong Christmas lights, meron pa rin tayong mga Christmas songs, meron pa tayong mga Christmas partying humahabol, at ito ang good news, hindi pa tapos ang Pasko. Pwede pa kayong bumati ng Merry Christmas
sa isa't isa. Batiin ng katabi, Merry Christmas! Merry Christmas! Tayo po ay nasa panahon pa rin ng Pasko. At ito yung last na good news. Makinig kayo mabuti. Ito magugustuhan ninyo. Dahil Christmas season pa rin, pwede pa kayong maningil ng Christmas gifts. Sa mga nagtago at nagmaang-maangan na nakalimutan ko, hayaan mo next year. Anong next year? Hanggang baptism of the Lord pa ang Christmas season. Huwag natin mamadaliin. Napakaganda ng misteryo na ito, na ang Diyos ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Kaya nga, pinabanal niya tayo mula sa ating kasalanan. Sabi nga ng kasulatan, naranasan niya ang lahat maliban sa isa, kasalanan. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Naranasan niya ang lahat sa atin bilang tao maliban sa kasalanan. Naranasan niyang magutom, naranasan niyang mahirapan, malungkot, mainis siguro, magtampo. Naranasan niya ang lahat, puwera lang ang magkasala. Bakit? Upang iligtas ang sang tinakpan, ang sang katauhan mula sa kasalanan, at ito ay kanyang pabanalin. Kaya ang buhay ng ating Pong Jesus Nazareno ay isang buhay ng kabanalan. Kaya nga hindi lamang ang kanyang puso ang banal, hindi lamang ang kanyang dugo, katawan ang banal. Sa araw na ito, isa pang banal sa kanya ang ating ginugunita, ipinagdiriwang. At ano ito? Ang kabanal-banalang pangalan ni Jesus. The mighty name, the powerful name of Jesus. Alam niyo mga kapatid, isa po yan sa tila nakakaligtaan na natin. Kung last year, kung kani-kaninong pangalan ang dinikitan mo, kung kani-kaninong pangalan ang ginamit mo, kung kani-kaninong pangalan ang ipinakilala mo para lang ikaw ay matanggap, guminhawa, makalamang, yumaman, manalo, maniwala ka. Isang pangalan lang ang hindi magtataksil sa iyo, ang pangalan ni Jesus. Amen? At yung pangalan na iyon, ang siyang nagligtas sa atin. Sabi nga sa kasulatan, sino ang nagbigay, sino ang unang nagpahayag ng pangalan ng Panginoon bilang Jesus? Unang misteryo ng tuwa. Ano ang first joyful mystery? The Annunciation. Ano ang sabi ng Anghel Gabriel? At ikaw, Maria, ay maglilihi at magdadalang tao. Ika'y maganganak ng isang sanggol na papangalanan mong Jesus. Ang Anghel Gabriel, Jesus. Kaya nga ho, minsan may isang palabas, itinama natin yung palabas na iyon ng simbahan. Kasi sa isang teleserye, medyo may maling eksena. Dahil nung pinapalayas yung demonyo, hindi ka nakikiusap sa demonyo, please, umalis ka na. Hindi. Inuutusan natin ang demonyo. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Sa pangalan ni Jesus, umalis ka. Kaya mga kapatid, kahit na kung sino-sinong pangalan pa ang magpakilala sa iyo bilang makapangyarihan, maimpluwensya, mataas, lagi mong tatandaan, merong isang pangalan lamang ang tunay na magliligtas sa atin, hindi lang sa mundong ito, kundi maging sa kabilang buhay, ang pangalan ni Jesus. Kaya nga si Pedro ang unang alagad. Si Pedro ang unang alagad na nagsabi, wala akong ginto, pero ang anumang meron ako ay ibibigay ko sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, gumaling ka. Sa pangalan ni Jesus, bumangon ka. Naalala ko, meron akong isang tiya. Yung aking tiya ho, hindi ho siya Katoliko.
Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Siya hindi Katoliko. Pero alam niyo, sa kanya ko unang narinig ng madalas ang salitang ito. Sabi niya nung bata ko, huwag kang mag-alala, bait. In Jesus' name, papasa ka. In Jesus' name, makakapasok ka. In Jesus' name, gagaling ka. In Jesus' name. Ang ganda-ganda ho ng ating unang pagbasa noong unang araw ng taon. Ang sabi ng Panginoon kay Moises, ito ang sasabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, pagpalain nawa kayo ng Diyos. May the Lord bless you and keep you. Mga kapatid, ngayong unang Biyernes, yan ang ibigay natin sa isa't isa. Huwag na tayong magbigayan ng problema, ng hirap, ng galit, ng kasungitan, ng kawalan ng pag-asa. This year, 2025, ang 2025 ay year of, year of the snake. Year of the Lord. Make this year the year of the Lord. Jubilee year. Ang taon na ito ay hindi taon ng mga ahas. Matagal na silang naghahari, hindi lang ngayong taon. Ang taon na ito ay ating gawing taon ng Panginoon. Amen? Kaya sabihin niyo sa katabi ninyo, God bless you. In Jesus' name, God bless you. Kaya sana ito ang ating sikapin ngayong bagong taon. Ano ang sabi ng ating ebanghelyo ngayon? Sabi ni Juan, meron pang mas higit na darating kaysa sa akin. Huwag tayong matakot na ipakilala ang pangalan ni Jesus. At paano natin ipapakilala ang pangalan ni Jesus? Lalo na tayong mga deboto ng Pong Jesus Nazareno. Huwag natin ipakilala si Jesus sa suot lang natin na t-shirt. Sa ating nasa ulo lamang. Sa ating mga hawak-hawak lamang. Sa ating mga nakakwintas lamang. Ipakilala natin si Jesus Nazareno sa ating pag-uugali. Ipakilala natin ang kanyang pangalan sa ating mabubuting ginagawa. Sa ating magandang pagsasama. Diyan natin ipapakilala kung sino si Jesus Nazareno ang ating kinikilala, sinasamba at pinaglilingkuran. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, ngayong bagong taon, hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari. Hindi natin alam kung ano ang pwedeng mawala, kung sino ang pwedeng mawala. Pero, taon ngayon ng pag-asa. Kumapit tayo sa pag-asa ni Jesus Nazareno. Ang pag-asang hindi tayo paaasahin. Ang pag-asang hindi magtataksil. Ngayong bagong taon, ito ang dasal ko para sa inyo. Hindi man maging madali at perpekto, nawa sa pangalan ni Jesus, kayo at ang inyong pamilya ay maging ligtas, maging malusog, maging mas payapa, maging mas maligaya, maging mas pinagpala ngayong bagong taon sa pangalan ni Jesus. Amen.